Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, we are going to talk about the McFarlane Toys Merciless na red version. Ito yung ginawa nating red. Maraming salamat. Client from Cavite City, Philippines. Yan, mapupunta na to sa'yo, sir. Super excited ako na ma-deliver to sa area niya, sir. Kasi pangalawang beses ko na to ginawa, si Red Merciless, and natutuwa rin ako na nahawakan ko siya ulit kasi yung isang Red Merciless nasaan papunta na rin sa USA. So yung head sculpt nito, yan, simulan natin sa head sculpt, and gawa to ni Meraki Archives. Super very clean head sculpt. Nagki 3D print din siya. Super cool. Shout out to Sir Kirby Malahakan of Meraki Archives. Napakaganda ng mga paint jobs. Super nice. And then yung body, yan, ako nag-repaint ito, custom repaint by Ralph Rain Cifra. If you want to see me paint live, you can visit my Facebook page, Rain Cifra. Yun yung pangalan ko sa Facebook. Sa YouTube naman, Ralph Cifra. Okay? So yun, nirepaint ko. Yung process na ginawa ko rito, hindi na ako nag-record ng tutorial kasi meron na akong nagawang tutorial back then. Siguro mga 1 year ago yun. So ang process, explain ko na lang din. Ang process na ginawa ko rito, a lot of curing between phases of painting. So una-una, 2 coats ng gray, primer gray from Bosnia, tapos 1 coat of white, and then 1 coat, kasi pag nag-spray tayo ng red, kailangan white yung base natin. Kasi pag black yung base, tapos red yung spray natin, magiging ano siya, very muddy red, para siyang maroon. So hindi maganda yung ano niya, yung kulay. Unless na ang target talaga natin na color ay dark red or muddy red or maroon, magandang base yung black. Pero for this type of custom, excuse me, we're going for very bright red. That's why yung base natin ay white. Okay? So pag natapos natin yung white na primer, apply tayo ng red na signal red from Bosnia. And then after that, ano ba ginawa ko? Yun, flat clear yung in-apply natin. Bosnia, again, kasi yung red naman, glossy naman yung finish nun. Walang flat na red na kasing vibrant ng signal red. Merong red na primer, alam ko, from Bosnia, pero hindi ko pa nagagamit yun. Baka ang labas din nun yung parang parang terracotta red na hue. Okay? So, testingin natin yun. Baka meron din nga flat na primer na red. Okay? So, after nung red na paint na signal red, ano ba ginawa? Ayun, flat clear naman para magkaroon ng adhesion layer para maging matte. Kasi pag glossy yung surface, hindi kakapit yung washes na i-apply natin. So, after nung flat clear, nag-apply tayo ng black wash. So, after ng black wash, dry brushing ng silver or steel pala, steel. Tama ba? Silver nga ba ginamit ko dito? Silver ata, silver. Yan. After ng silver, yan, detailing na. Yung detailing, ang pinakamatagal dito yung gold na, gold trimming around the armor, around the shoulder armor, around the gauntlet, dito sa knees, yan. Pati dito sa likod, yan, may mga trimmings din dyan. Yan, sobrang medyo matagal. Pero, I'm very happy with our process kasi mas na-optimize na natin kung paano ko siya. Since nagawa ko na siya last time, mas mabilis na yung proseso ko. So natapos ko siya one day, and yun, i-ship na natin to sa client. Kaya gumagawa ako ng video para malaman natin yung status ng kunwari ng mga joints, check natin, yan, articulation before we proceed with packaging and shipping. Itong yung head naman ni Merciless, naka-package naman na maayos. Shout out again to Meraki Archives. Yan. Very eco-friendly yung mga packaging nila. So if you want to see more of Meraki Archives, pumunta kayo sa kanilang Facebook page, Meraki Archives. Sulat ko yung link down below. Ilalagay ko yung link down below. Okay? So ang next pa dito, actually, pinahawak ko na lang yung helmet niya kasi meron ng head sculpt. Tapos yung sword, nag-dry brush din tayo ng gold. Yan. So, tapos yung mga chainmail pala, black yung primer, tapos nag-dry brush tayo ng silver. Tapos dito sa kanyang cloth sa harap,
gray yung pan dry brush natin. Base naman ito, black. Okay? Yan. So if you want to see the full tutorial, meron ako nan sa YouTube. Type nyo lang Red Merciless Ralph Cifra. Tapos dito sa card stand or card holder, you have the DC logo. Tapos yung nga yung holder ng card, and then yung card, natutuwa ako rito kasi it's a relatively low numbered unit. 431 of 5,700. Grabe, no? 431. Papaisip ka tuloy na kanina yung ano, no, yung first. Siguro pag nakakuha ako ng first nito, for 1 of 5,700, ikikip ko na yun. Siguro ikikip ko na yun. That's the very first unit na pinroduce ni McFarlane Toys. So next, nagko-customize na rin ako ng mga box art. So ito yung Merciless logo. Meron din tayo signature dito, and the date and the year pala. Tapos ito 5,700 pieces, limited edition, and then the gold label. So yan, dinry brush ko lang to yung background, tapos lumabas na yung gold label na sticker nila kasi naka-emboss naman siya. Ito rin naka-emboss eh. Kaya nagulat ako nung lumabas din to nung nagda-dry brush ako. Tapos ito yung logo ni Batman and then Wonder Woman logo on top of it. Gumamit din ako ng black spray paint para mas maging adhesive or porous yung material. Kasi kung ito, yung gilid lang yung pipinturahan ko, hindi magiging porous or dudulas lang yung mga pintura dyan. So ito na, clamshell na siya. Babalik na natin dito. Kaya yun lang mga ma'am sir, nag-check-in lang tayo para sa status ng ating Red Merciless na figure. Para isi-send ko rin to kay client for verification and para makita niya yung status na ayun, tapos na yung Merciless, and para meron tayong full transparency sa lahat ng mga ginagawa nating projects. Okay? So yun lang mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.